O sige, diretso na po. Obserbahan nyo kung ano mapapansin nyo sa balita ng GMA, ha? 5 iba pa sa Davao City. Humarang kasi ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at may nambomba pa ng tubig sa mga pulis. Pero bigo pa rin may maaresto sa mga operasyon na ginamit Nambomba pa raw ng tubig ang mga taga-KOJC. Pambira. O sige. Nice one, GMA. na ng helicopter. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Mel Emil Atom, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis na pasukin ng kapulisan ang mga property ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Davao City upang isilbi ang warrants of arrest laban sa kanya at sa 5 iba pa. Ganito kataas ang tensyon nang dumating ang pulisya sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Para ito sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. O, lahat na sinabi. Lahat ng kaso ni Pastor Kibuloy sinabi ng GMA. Sige, tuloy. Makikita sa video ang paglalagay ng hagdanan ng pulisya para maakyat ang bakod. Pero pinigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Pinigil ng KOJC yung paglalagay ng hagdan ng mga pulis. Galing, GMA. Maraming salamat po. Watercolors 220. Thank you. Tama na, sobra na. Adik, Tador, Lisa Tanas, Tindog, Davao. Thank you po. Yes, tama po kayo. Watercolors 2209S. Thank you po. Sige, tinanggal ng KOJC. Maya pa. Nang basa daw silang tubig. Ustisya, basa sila tubig. Sige. Binomba nila ng tubig ang mga pulis gamit ang isang fire truck. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Umakyat ang pulis pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy. Ilang saglit pa, tuluyan nilang naitaboy ang mga pulis. Ilang saglit pa na itaboy nila ang mga pulis. Lakas na. Optics tayo, optics. Narrative tayo. Sige, ano? Ang sabi ng mga miyembro ng KOJC, wala umanong mga dokumentong ipinisenta ang kapulisan sa kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Kumalma ang sitwasyon na tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, tingnan muna natin bago natin pag-usapan yung kay PRRD. Alam mo, isipin ninyo, ikaw ay nanunood ng TV, nanunood ka ng news, wala kang pakialam sa politika, at etong ganitong klaseng balita ang maririnig mo. Anong sasabihin ninyo? Magagalit kayo kay Pastor Kibuloy. Ang sinasabi ko po yung nasa neutral, hindi yung mga bayarang mga panatikong nasa kabilang barberong mga tanso at ensimada. Okay? Hindi yung mga nabudol. Yung nasa gitna, yung neutral, nanonood ng news. Kasi dito talagang pinasama, lumabas na masama ang KOJC. Lumabas na masama si Pastor Kibuloy. Teka muna. Una, an accused is considered innocent until proven guilty. Teka muna, naglabasan lang naman yung mga kaso ni Pastor Kibuloy ngayong administrasyon. At hindi po yan isolated case. Ang dami pong naglalabasang kaso ngayong panahon ng administrasyon na ito. Ang daming nahahalungkat na kaso ng administrasyong ito. Pangalawa, ang daming nasaktan ng mga taga-KOJC. Sana man lang, nagbalita na rin kayo, hiningi nyo rin ang parte ng mga taga-KOJC. Ba't hindi nyo binalita yung mga nasaktan doon? Mga babae na tadyakan. Akala ko ba yung pagbabalita nyo ay walang kinakampihan?
Hindi ako talaga nung pinanood ko, sabi ko, pag pinanood mo yan, pag binasa mo talaga yung komentaryo, talaga magagalit ka at lalo wala kang alam sa politika. Hindi mo alam na yung pang-aabuso na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas at ito balitang mapapanood mo, ang iisipin mo, abusado at bayolente ang mga taga-KOJC. Yan ang problema pag nagiging judgmental tayo, nang kulang tayo sa research. Pag nagiging judgmental tayo nang hindi naman natin kilala yung tao. Kasi ang dali manira eh. Ang tanong, may ebidensya ba? Ang dali. Pwede ko sabihin si Pastor Kibuloy ang pumatay kay Rizal. Ang tanong, kaya kong patunayan. Puro kasi tayo bintang. Bagamat hindi pinagbintangan dito, pero yung ikot ng kwento, hindi balanse. Kung ako tatanungin, hindi balanse. Wambihira, sila pa yung nabuhusan ng tubig, yung nasaktan, hindi nyo binalita. Hindi nyo binalita na dapat, bago kayo maglalagay ng hagdan at bago kayo papasok doon, magse-serve muna kayo ng warrant of arrest. Halimbawa, may pumunta sa bahay ninyo, bigla na lang maglalagay ng hagdan. At armado, papasukin yung bahay mo. Anong sasabihin nyo? Sige, huli, patayin nyo ako. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung anong nangyayari. At that time, wala pang warrant. Hindi ba kayo nakakaintindi? Inuuna ang warrant. Paano? Binalita ba muna? Hindi. Pinalabas. Nagtatanggal ng hagdan ng mga taga-KOJC. Ayan ang problema. Yan ang problema ng nangyayari sa mainstream. Yan yung sinasabi natin. Ang tagal na nagbabalita ng patungkol sa maisog, nagbabalita ng SMNI. Ngayon bigla kayong babanat paghulihan. Tapos kawawa sila, nabasa kami ng tubig. Binasa kami ng taga-KOJC. OA. Naknawkan kayo ng mga OA. Ang haba ng baril. Binalita nyo yung nabasa ng tubig? Full battle gear? Binalita nyo ba? Namigay sila ng hamburger. Namigay pa sila ng Waxis. Mamahalin pa yung binigay, Boss Dada, burger. Pwede naman yung mumurahin. Binalita nyo ba na balik-balik sila dyan? Saan ka nakakita ng warrant na balik-balik? Kaya nga sabi ko, ano ba ito? Hindi nila nakita ron si Pastor Kibuloy. Bumalik pa. Ano yan? Ibig sabihin baka makita nyo? Ano yan? Nalaglag sa langit? Biglang sumulpot dun si Pastor Kibuloy? Asan ang utak na itong mga ito? O, tas bumalik kayo ulit bukas, baka andun si Pastor Kibuloy. Pambihira. Kung naghanap kayo, maghanap na kayo ng todo. Kung wala dyan, wala. Alis na. Ba't balik? Kasi pag balik-balik kayo, ang dating po niyan, harassment. Imagine nyo, may hinahanap sa bahay ninyo. Hindi nila nakita. Balik-balik yung pulis. Type nyo, illegal po yan. Hindi na pwedeng balik-balik. Pagka-serve ng warrant, gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Hanapin nyo na ang dapat hahanapin. Hindi yan unlimited. Kumbaga sa visa, hindi yan multiple visa. Balik-balik ka ron. Harassment ang ginagawa ninyo. Na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo, ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Pasudla na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. Yan, tama na, okay? Kasi alam ko, ito babanatan. Sigurado to, babanatan to ng mga ensimada. Mga ensimada, mga vlogger sa gigilid. Okay? Sigurado to. O, kita nyo na? Kinampihan ni President Duterte. Sumuko ka na. Bubula na naman ang mga bibig ng mga hayop na yan. Oo. Diba? Oo. Kung ako tatanungin ninyo. Okay? This is my opinion. Maniwala kayo kung hindi kayo maniniwala. At hindi ko po sinisiraan si PRRD na sinungaling. Pero, yung statement ni PRRD
ay general statement po iyan. Siyempre, alangan namang magbigay ng statement na illegal si PRRD. Siyempre, sasabihin niya, sumuko ka na. Sumuko ka na peacefully. Pero sa tingin mo, hindi ba ek-ek yan? Wag na tayo maglokohan. I'll go direct to the point. Sa tingin mo, nasa puso ni PRRD yan? Ulitin ko ha, hindi ko po pinagbibintangan si PRRD. Pero hindi ako naniniwala na nasa puso ni PRRD na talagang sasabihan niya yung kaibigan niya, sumuko ka na. Kasi sa tingin ko kung sasabihan niya yung si Pastor Kibuloy sumuko, palagay ko susuko eh. Parang ganito, tanungin mo ako, Coach Oli, sa tingin mo, dapat sumuko si Pastor Kibuloy? As a vlogger, as a broadcaster ng SMNI, sasabihin ko yes. Pero as a friend, no way. No way. Bakit? Makakatanggap ka ba dyan ng patas? Na paglilitis? Hindi ka pa nga, wala ka pa nga kaso, convicted ka na para sa mata nila eh. Reality. Di ba? Bibigyan kita ng halimbawa. Nung sinabi nila na your days are numbered, bilang na ang oras nyo mga smuggler, sa tingin ninyo, nasa puso nila, na talagang huhulihin nila yung mga smuggler? Sige nga. Tanong, ni isang beses ba yung mga nasa listahan na sinasabi nilang bilang na oras, may naimbestigahan ba na kahit once? Naimbestigahan ba sa Senado kahit once? Naimbestigahan ba sa Kongreso kahit once? Hindi. Dalawa silang nagbigay ng statement. Si Marcos at si Tamba. Your days are numbered. Yung isa naman Tagalog. Bilang na araw ninyo. Sa tingin nyo, bukal sa puso nila yon? O statement lang yon para magandang pakinggan as a politician? Nung sinabi, hindi namin papapasukin ang EDCA dito. Kumakandidato pa lang, hindi namin papapasukin ang EDCA. Tanong, pumasok o hindi? Kahit kayo bashers, kayo sumagot sa tanong ko. Pumasok ang EDCA o hindi? Sinabi yan, hindi papapasukin. Nung sinabi yung 20 ba? Sabi hindi, palusot nila. Hindi naman sinabi, hindi naman pangako yun, pangarap. Okay, for discussion purposes, sige, tanggapin ko pangarap. Kung pangarap nyo yan, kahit man lang maging 30 yung bigas. Kahit man lang 40, hindi nga eh. 60 na ang bigas. Na paano kayo? Wag nga tayo maglokohan. Well, anyway, hindi ko pinagbibintangan na sinungaling si PRRD. Pero I'm sorry, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Hindi dahil wala akong respeto sa kanya, pero talagang yan ang dapat niyang sabihin. Yan lang ang nararapat legally. Pero ito dapat ma-observe nyo. Ha? Kayong mga ensimada, ito ma-observe nyo, hindi yang idiin nyo yung sinabi ni PRRD. Ito ang dapat idiin ninyo. Buti pa, yung dating president nagbigay ng statement. Yung president nyo, may statement ba? Nga. Buti nga ito eh. May statement. Ako nagiging fair ha. Pati nga si BP Sara kinwestiyon ko eh. Asan kayo? President, Vice President, wala po tayong pinipili. Kung mali ako, pasensya na. But in my opinion, dapat ganun. Ang laki ng balita. Grabihan yung nangyari. President, Vice President, Senate, Congress, walang statement. Abalos, being the head, Chief PNP, wala kayong statement. Anong nangyari dyan? That is overkill. Mali ako, pasensya. But I strongly believe, in my opinion, asa ng statement nyo, buti pa si PRRD, may yagballs. Sabi dito, nag-concert. May concert na naman. Ang bihira yan, no?
akong tambang kay na may warrant against kay pastor, mo surrender na lang siya peacefully. Nang dumating ang mga abogado ng KOJC at ipinisenta na ng kapulisan ang warrant mula sa korte, maayos namang pinapasok ang mga pulis sa loob. Isa-isang pinasok ang mga building sa loob ng compound. Kasi alam mo, hindi ko maintindihan eh. Maayos naman silang pinapapasok dati pa. Dati na silang may warrant eh. Bakit may drama pang aakyat, gigibain yung gate, full armored, full battle gear? Anong kadramahan yan? Kung presenta nyo yung warrant nyo, pasok! Dati nang ginagawa eh. Isolated ba? Hindi. Nangyari na yan. Pinapasok silang maayos. Serve nyo yung maayos yung warrant. Hindi na yung kailangan gigibain mo yung gate. Ka-OA naman. Natural, magre-react yung tao. Kayo man lang nasa lugar nila, magre-react kayo, ang daming baril, ang daming sundalo. Hindi pa taga Davao. Huwag na natin sabihin kasi pag taga Davao, hindi, sige. Kahit hindi taga Davao, hindi yan ang problema. Ang problema, OA. Sinimulan nyo ng paakyat-akyat. Sino matutuwa? No? Kaya nga sabi ko kanina sa SMNI, alam mo, dapat hindi nyo na lang din nung umaakyat sila, binuksan nyo yung gate. Dapat ganoon. Ito po yung gate bukas. So, wag na kayong umakyat. Asan po yung warrant nyo? Saan yung papeles ninyo na meron kayong karapatang pumasok? Ito, bukas na yung gate. Pero kung wala kayong papeles, huwag kayong pumasok. Kasimple eh. Ako, mga asar ako talaga dyan. Kaya nga kanina sabi namin binibigyan silang burger, kakain ako ng burger sa harap nila. Tapos saka ako bubuksan yung gate. Pasok! Pasok mga suki! Pasok mga suki! Ganyan ang pagsasabihin ko sa kanila. Sa himpapawid, may umaaligid ding chopper ng... Kailangan ba yan? Anong kadramahan? Anong kadramahan yan? Kailangan pa ng ganyan? Alam mo kaya ano sinasabi sa akin? Meron daw umaali-aligid doon ng mga drone. Bawal yun! Ngayon naniniwala na ako. Ganyan sila kapraning. Ganyan sila ka-OA. Ano yan? Ilang tao ba huhulihin ninyo? May training ba sa pagiging ranger? May training ba sa bundok? May special training po ba ito na sniper, etc.? Kailangan nyo ng ganyan? Napaka-OA nyo. Sus. Pulisya, pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Negative noon, hindi natin nakita Sabi niya, hindi namin nakita. Tuloy. ang mga subjects sa warrant of arrest kanina. Ba't pa babalik kayo? Ba't balik-balik kayo? Hindi nyo na nakita once. Ano ba yan, multo? Hindi nyo nakita once. Second time, baka bumalik? Kinabukasan, baka bumalik? Tingnan natin kasi kung bumalik sila dyan, medyo may pang-aabuso na talaga dyan. Hindi mo pwedeng gamitin yung warrant na yan na paulit-ulit kang tumambay dyan. Hindi galing sa akin siya mismo. Galing sa kanya, hindi niya nakita. Kay ma'am, sige. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Pero bukod sa arrest warrant na ito, may nauna nang inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy, ang Davao City RTC, para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang at ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng... Sige, bulat-latin nyo lahat ng kaso ni Pastor Kibuloy, lagyan nyo dyan. Pero wala kayong in-interview maayos-ayos doon sa mga nasaktan ng mga taga-KOJC. Senado, bukod sa mga kaso sa Pilipinas, Yan sabi, ano yung warrant nyo, unlimited?
2022 nang mapabilang si Kibuloy sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso kabilang ang Lahat ng kaso kinalkal eh. Ito yung sinasabi ko, isang side lang yung nakita nyo. Ano lang binulatlat nyo yung kaso ni Pastor Kibuloy? Hindi nyo naman dininig yung part ng KOJC. Dapat sa pamamalita, patas. sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Alas 8 ng umaga nang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Bukod sa headquarters ng KOJC, pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsira ng kapulisan sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, sa criminal procedure section... Teka muna ha, sabi niya, merong konting resistance sa Glory Mountain. Kaya kailangan nating i-break yung fence. Nakita nyo sa video, binibreak na yung fence bago pa nagkaroon ng resistance. Kasi nung lumabas na yung mga taga KOJC, dun sila nag-resist. Siyempre, gigibain yung gate namin eh. Ang tanong ate, nag-serve na ba kayo ng warrant? At yung warrant of arrest, hindi yan pwede sa ilang lugar. Sabay-sabay. Pag nag-serve kayo ng warrant, dapat may specific na lugar. Hindi fishing expedition. Okay, sige, lahat. Paano kung sinabi ninyo, sa tingin namin, si Pastor Kibuloy nasa bahay mo, bigla kayong papasok dito sa bahay ko? Tapos gigibain nyo yung pinto? Tapos wala akong gagawin? Ganun ba ang dapat? Hindi naman po pwede na lahat pupuntahan ninyo dahil may warrant kay Pastor Kibuloy. Hindi lahat ng lugar pwede nyong puntahan. Nag-consult ba kayo sa abogado ninyo? Dapat may isang lugar na nakalagay doon. Hindi lahat ng properties ni Pastor Kibuloy pupuntahan ninyo. Kulang na lang pumunta kayo sa bahay ni Tatay Digong at gibain nyo rin yung gate ni Tatay Digong. Tapos pag nag-resist, kayo pa yung ano? Anong gusto ninyo? Pumayag ng lahat? Gibain yung gate? 11, ang may right ang officer to break into building or in May right daw ang officer. Sige, totoo. Sige. inclusion. Pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Kita mo? May right ang pulis. Okay? Pag sa tingin nila, mag-break sila ng fence kung ang subject ay nasa loob. Ma'am, ang tanong, nasa loob ba yung subject? Sa tingin nyo, nasa loob di ba? Paanong nasa tingin nyo nasa loob? Ilang lugar yung pinuntahan ninyo? Di nang huhula kayo kung nasaan siya. Ano siya? Nasa Kingdom? Nasa Glory Mountain? Nasa Prayer Mountain at the same time? Matindi. So tatlong Pastor Kibuloy ang plano nyong hulihin. Tapos ni isa wala kayong nahuli. 3 lugar Yun na lang pakitanong sa abogado ninyo, yaan ba ay legal? Isang warrant of arrest, ilang lugar at pupuntahan nyo simultaneously? Pakitanong. Palagay ko ba sasagot kayo ng abogado nyo? Atom sa ngayon ay balik sa normal na sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound. Ayon naman sa PRO 11, isisilbi ulit nila ang warrant of arrest kung magkakaroon ng mga impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy at... Unlimited yung warrant of arrest nila. Kung sa tingin nila ay ando doon si Pastor Kibuloy. Paano kung araw-araw sa tingin ninyo andun si Pastor Kibuloy? So araw-araw papasok kayo dyan?
Ay ano yan, kapraningan? Hindi praning. Hindi kasi, alam mo, datingan yan, pasensya na po. Pero lalabas po yan sa harassment. Hindi pwedeng lagi niyong aanuhin yung lugar na yan. Ito lang. Respeto sa religion. Kung hindi kayo kaalyado ron, hinihiling namin bilang tao. At siyempre bilang pulis. Kasi marami pong pulis na mababait respeto sa reliyon. Yun lang. Huwag natin bastusin ang reliyon. Alam mo, napaka-mapayapa dyan sa Glory Mountain. Napakapayapa dyan sa ilang beses na po kami nakapunta dyan. Even sa Samal, napakapayapa. Pero wag na yung hotel yun Pero doon din sila nagkakaroon ng retreat nila dyan sa Samal. Pero yun na lang Glory Mountain at saka Prayer Mountain. Napakapayapa nung lugar. Unnecessary po yung may paggiba-giba pa kayo. You just serve the warrant, tapos ang istorya. Respeto lang. Sana ito ang hindi mawala sa administrasyong ito. Respeto sa relihiyon. Tatandaan po natin. Maraming parte ng pagbagsak ng isang administrasyon. Big player ang relihiyon. Hindi po sa nananako tayo. I'm just stating a fact. I'm just stating a historical facts. EDSA 1, Catholic. Naging part din ang Iglesia ni Cristo sa sumunod na mga EDSA. Diba? Ingat lang. Okay? Ingat lang. Respetuhin natin. Hindi porket hindi kayo naniniwala sa reliyon ng ibang tao, kailangan bastos kayo. Hindi po ganun. Ako ayoko ng ganun. Kita nyo, pansin nyo, wala akong binibirang reliyon. Bakit? Hindi dapat binabastos ang ibang reliyon. Huwag bastos. Kasi akala nyo naman pagka bastusin yung reliyon, titino kayo, hindi naman.